Kung si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang tatanungin, hindi dapat maging satisfied ang publiko sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kaugnay ng flood control corruption scandal. Ayon sa mambabatas, nag-ugat ang katiwalian sa umunay sabwatan sa pagitan ng executive at legislative branches of government. Sa kanyang SONA, inihayag ng Pangulo malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso ang pinsan nito at dating House Speaker na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi tayo maaaring magkasya ron at hindi maaaring tumigil doon. Lalo pa, hindi pwedeng palusutin yung executive branch. Yung flood control corruption, nangyari yan dahil may sabwatan ng executive at saka ng legislative. No? So, paano na yung mga cabinet officials, members ng cabinet ng Pangulo, hanggang ngayon hindi iniimbestigahan. Dagdag pa ng makabayan lawmaker, hindi makapag-move on ng publiko hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa matinding katiwalian sa proyekto kontrabahan ng pamahalaan. Ang pangamba natin ay baka ang intensyon ng Pangulo ngayon ay sabihin na eto, si former Speaker Romualdez, iimbestigahan na natin, pwede na tayong mag-move on. Ang publiko ay hindi rin masisiyahan at matatahimik kung hindi iimbestigahan at pananagutin ang lahat ng sangkot kasama ang Malacanang. Samantala, aminado naman ng isang House Deputy Speaker na may kirot na mabanggit sa SONA ng Pangulo ang dating House Speaker. Lalo na't hanggang sa kasalukuyan, kasamahan pa nila ito sa Kongreso. Siyempre natural lang yon. Pag may kasamahan ka, human as we are, andun yung konting kirot sa ating puso. Ngunit nirerespeto natin ang proseso, nirerespeto natin ang sistema. We need to move on because a bigger stake is on hand and that is delivering for people. Pinaghahain na ng counter-affidavit ng Office of the Ombudsman si Leyte Representative Romualdez sa recommendation ng special investigators na sampahan ng reklamong plunder, graft, bribery, and money laundering. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.